Welcome to Donmar TV News Channel. Pagpatawad mo, no, pero gusto ko lang malaman na ilan ang pinatay mo nung Sparrow ka? Sir, nung nasa Sparrow po ako, sir, 7 na po yung napag-utusan kami, sir. 7 na sila yung namin, sir, na tinrabaho namin, sir. Bakit kayo kailangan mag-uniforme ng police o ng armed forces? Sino ba yung pinapatay nyo? Mga civilian po, sir, o sinasabi nila mga asset daw ng militar, o yan yung sabi ng aming pinuno na si Charity Amakan at si Ramon Villar, sir. Bakit nga kailangan mag-uniforme kayo ng police o ng armed forces? Kasi sir, yun yung ginagawa nilang propaganda sa mamamayan. Kasi pag nakita ng mamamayan na sundalo yung pumatay sa civilian, kaya madaling makuha ang loob nila sa CPP, NP, NDF, sir. Yan yung ginagamit na propaganda sa CPP, NP, NDF para uminit ang dugo ng ating mamayan sa ating kapulisan at sa ating kasundaluhan, sir. But basically, Mr. Chair, if it is true that he is describing how the CPP operates, ano ang kinalaman ko dyan? Ano ang kinalaman ng organisasyon namin dyan? I mean, has he ever showed an instance where we in Bayan called for an armed revolution to bring down the government? Is socialism among our platforms? Are we calling for the establishment of a communist state? In fact, are we doing anything illegal or prohibited? Para ho sa aming ordinaryong tao, yun lang naman ang sukatan natin eh. I might think differently from you. We may have different beliefs and different ideologies, but the bottom line, Mr. Chair, may ginagawa ba kaming illegal? May ginagawa ba kaming bawal? Even admitting, sige, sabihin nyo na, mga CPP yan. Although, kayo naman na nagsasabi, hindi nyo rin alam na hindi naman pala lahat yung CCP. But even granting, what is the bottom line, Mr. Chair? May ginawa ba kaming labag sa batas? And as long as we do not do anything illegal, why will you red tag us and claim that we are part of the armed movement and we are doing anything illegal? I think that is the crux of the matter with red tagging, Mr. Chair. This is not a simple issue na tinatawag kaming pula. Yung red tagging po, may kasabay yun eh. May kasabay na surveillance, may kasabay na pananakot, ite-text ka, tatakutin ka, pupuntahan yung magulang mo, sasabihin, pasukuin mo na yung anak mo. Susuko saan? Wala namang ginagawang mali. And then at the worst, ilalagay yung mga mukha mo sa poster, ililinya yung pangalan mo, pati yung pamilya mo. And then later on, patay na yung mga nandun sa poster. That is the problem here. And I think whatever is the theory of the state security forces, the bottom line is you have to come up with evidence on your accusations and file it in the proper venue. And nangyayari po, kung saan-saan nyo dinadala yung allegation ninyo sa social media, sa mga posters, mga police. I don't know if you recall the presentation by Representative Elago, talagang pambabastos na sa pagkatao niya yung ginagawa. And ito ko nilalagay ito sa mga official Facebook pages ng Philippine National Police all over the country. You know, sabi ni President Soto, why don't we file libel? We can do that, Mr. Chair. But, you know, this is the state that we are going against. This is official policy. And at the highest ranks, the President himself is even red tagging us. Saan kami pupulutin yan, Mr. Chair? And so I think the Senate should really, sana po, pag-aralan talaga ng Senado itong phenomenon ng red tagging. I think it is very revealing ang sinabi ng ating Commission on Human Rights that this escalated starting 2016, 2017. So we hope that the Senate can really come up with a report and measures that will prevent this travesty of justice at dalhin ho sa tamang lugar at sa tamang
venue. Kung anuman ang akusasyon ninyo sa amin, hindi itong guilt by association and trial by publicity, which is basically what red tagging is. Thank you, Mr. Chair. Thank you. At the end of the day, no, of repeated challenge ito held by the Makabayan Black. At the end of the day, the only venue that can interpret kung sino yung may violation, the court. No? So kanina ko pa gustong itanong sa inyo, if you believe that you have the evidence necessary to file the necessary charges, of course this is an inquiry in aid of legislation. This is different. No? Pero kung meron kayo, kasi sa dami na naipresenta ninyo, if you believe that you have enough evidence to secure a conviction or at least get past the probable cause level, then go ahead. Nobody's preventing you. In fact, they're challenging you to do that. Ano? Precisely. Ako po si James Cogonondo Raymond, dating kasapi po ng CPP, NP, NDF. At na-recruit ako nung minor de edad pa lang ako na 14 years old pa lang. So, full-time ako nung panahong 2017, January 24. Doon ko nung una kong pasok sa CPP, sa CPP NP NDF, puro tama naman lahat yung sinabi nila, pero nagtagal na ako doon ako nakakita ng mga anti-government na pagsasalita at hanggang nagiging Sparrow po ako, naging special partisan unit ako. So doon ko nakikita ang kamalian at na ginagawa ng CPP, NP, NDA po. So nung nasa partisano unit po ako, doon ko nakita ang mga kamalian na hindi dapat ginagawa kasi yung propaganda ng CPP, NPA is para sa ating kaunlaran, pero nung nakita ko po yung pagpamatay ng tao kasi kami yung inuutosan nila Kadodo o si Ramon Villan at si Kailay na si Charity Amakan. Inuutosan kami nila na pag meron silang pinababa na order na galing sa kanila na merong taong nakahadlang o asset ng militar na kailangan nating itumba. So yun yung ginagawa namin. So dalawang beses po yun nung nangyari na sa pag-utos nila, sinasabi nila sa amin gamitin namin yung uniforme ng pulis at sa sundalo. Noong 2018 November po, doon sa Barangay Bagong Silang po, ginagamit namin yung ng pulis po kasi yan yung order na binaba sa amin nila Charity Amakan at ni Ramon Villar. At pangalawa po, ginagamit namin yung uniforme ng sundalo noong 2019 na March po. So doon ko nakikita na ginagawa nilang propaganda ang mga ginagawa ng CPP, NP, NDF na paggamit sa mga uniforme ng ating kapulisan at kasundaluhan. Doon ko nakita ang mga pagkakamali na ginagawa ng CPP, NP, NDF. Kaya ako bumaba dahil hindi ko na po kaya yung ginagawa namin na bilang isang kasapi sa CPP, NP, NDF po. Kaya bumaba ako at nagbalik loob ako sa ating panggoberno dahil gusto ko po yung kapayapaan at kaunlaran ng ating lipunan. Kaya nandito po ako ngayon kasi gusto ko pong ipaabot sa lahat na kailangan nating wakasan ang ginagawa ng CPP, NP, NDA po. Kaya sa lahat po ng nandito po ngayon at lalong-lalo na kay Mr. Chair at sa ating galang-galang na senador, thank you po.